Itong hawak niyong suspect na si Alan De Los Santos, siya po ay umami naman po dahil may extrajudicial confession? Opo, nag-execute po siya noon kasama yung kanyang legal counsel at inamin niya yung pagpaslang doon sa kay Gloria Atilano at doon sa kinakasama nito na si Arman Bautista noong yang naganap noong November 15. Ito ngayon nag-viral na nangyari sa loob ng Victory Liner bus sa Barangay Binuli, Caranglan, Nueva Ecija. So umamin po siya at tinuro niya na ang utak o ang pumuntak sa kanila ay yung anak mismo ni Gloria na si Charlito alias Tisoy Atilano. So sila ay accordingly pinapahan ng tig 60,000 pesos pero ang nakuha lang nila ay 20,000. Yung Down down payment payment. pala. Oo. Captain, si Pat Pidasa po ito. Good morning po. Kasi talagang sinubaybayan po itong storya na ito. Parang teleserye, di ba? Hindi mo akalain na ngayon nga, lumalabas yung anak po yung suspect. Pero yung gumugulo po sa isip ko, kasi po yung magnobyo, si Gloria tsaka si Mr. Arman, sumakay po sila sa terminal, di ba? Tapos bumaybay na yung bus, at tapos ito yung dalawang suspect, sumakay kalagitnaan na. So ang tanong ko po, paano po nila nalaman kung saan po maghihintay, anong bus, sino pong tumiktik sa kanila, yung anak ba, alam ba ng anak, nakwento ba kung paano nalaman kung anong bus ang sinakyan nitong magkasintahan? May nagatid po sa kanila na nakakotse, yung dalawang gunman ang sakay ng kotse, saka yung driver. Kaya yung sinampahan nga natin ng kaso, bali 5 tao, yung dalawang gunmen at yung driver as Jando, kasi di pa natin nakikilala ngayon, at yung si Charlito at yung kanyang kinakasama. So bali 5 yung sinampahan natin ng kaso. So yung naghatid doon sa Bayongbong ay yung nakakotse nga po. Kaya nasundan yung bus na yon. So nauna na po, nung tinukoy pa lang itong anak na si Tisoy, si Charlito Alitano Jr. na anak po ni Gloria, nung person of interest, mariing tinanggi na po niya itong aligasyon. Pero yung sinasabi pong napakalalim daw po nung hidwaan nung mag-ina, kinasuhan ng nanay ng robbery at carnapping yung sarili po niyang anak. Pakikwento mo nga niyo sa amin yon, Captain. Ano po yung anggulo na yon? Opo, kasi yung bahay po ni Gloria ay pinasok ng anak. Kinuha yung mga alahas, yung sasakyan niya, kinuha rin. Sila ay sinampahan ng kaso sa Kawayan City ng carnapping at robbery. Pero sila po ay nakapagpiyansa sa halagang mga mahigit 700,000 yung piyansa nila. So kung ganun kalaki yung piyansa, ibig sabihin, malaki talaga yung involved. No? So at sa ngayon nga po, ang tumatayong complainant nga rin na yung mga kapatid ni Gloria. Mga kapatid. Yung dalawang kapatid ni Gloria. Medyo malalim nga po ito. May lumabas nga din na nag-viral di po ba na disinherited ni ni Gloria yung kanyang anak. Walang karapatan doon sa mga ani, sa mga ari-arian. So talagang malalim. Yung away on grudge ng pamilya. So, yung asan na po ngayon si Charlito, si Boy Tisoy? Kaya siya ba ay nasa, is he under your care ngayon? Person of interest? Ano ba ang kanyang kalagayan? Siya ba ay, alam niyo ba kung nasaan siya? Sa ngayon po, dahil wala pa po tayong warrant of arrest, sila ay nakapag-bail doon sa naunang kaso nila sa Kawayan City. So wala pa tayong jurisdiction over doon sa kay Charlito at sa kanyang kinakasama. Ang hawak po natin ngayon ay si Alan De Los Santos na nakakomit na po ngayon dito sa Gimba District Jail kahapon. From Caranglan Municipal Police Station, sa Gimba District Jail na po siya. Charlito po at yung kinakasama niya,
alam ko, nasa Isabela lang po yung dalawa. So, hintay po natin na lumabas yung ating warrant of arrest. Oo. Opo, naisan pa po natin yung kaso noong December 11 pa. Naku, pero pag alam na niyang ano na siya, siyang tinuturo ng gunman, baka magtago na yon at mahirapan na po kayong hanapin at arestuhin. Hindi po titigil ang ating mga kapulisan, alatag po ang ating mga intelligence operatives. At viral naman po yung ito naman ay alam kahit sa ibang bansa. Oh. Opo. Captain, ito pong isa pang gunman, itong Romelito Fabianas, yung alias Umpak. Nagpalabas na po ba kayo ng kung meron po ba siya na may larawan sa Rogues Gallery? Siya po ba ay may cartographic sketch para lang po maging force multiplier yung mga ating mga kababayan? Yung pagkakakilanlan po nitong isa pang gunman? Lumalakad po yung ating mga operatiba. Opo. Sa ngayon po kasi wala pa tayong holding. Naghanap tayo ng existing warrant of arrest niya. Unless mahuli siya sa ibang krimen. Oo. Lumalakad po yung ating mga operatives para nga po matuntun ito. At kung sakaling lumabas nga yung warrant of arrest, madali na po nating damputin. But anyway, identify naman yung tao na yan. Identify naman din yung kanyang mga pinaglulunggaan. At ang ating mga operative ay nakaabang lang po. Abang. Sigurado pong makukuha po natin yan. Sabi ko nga, the PNP Nueva Ecija, Vizcaya, yung Isabela, Pro 2, Pro 3 nga po yung dalawang region, yung mga nakabantay dito. Sigurado po. Because we are on the top of the situation. Pero Kap, Pero excuse me lang, Pat, please, yung hawak nila na suspect, si Alan De Los Santos, may standing warrant of arrest kasi, no? Na-aresto siya sa Aurora. Arestado dahil Tama meron po. siya statutory rape at saka sexual assault, no? Yung kanyang warrant of arrest. Opo, Manay Nobel po yun. Kaya madali nga po nating nakuha nung napanood yung At video makulong. ng ating mga tumayong witnesses. Oo. Kaya mabilis natin siya nakuha. Okay. ang tanong ko po, Kap, bakit pati yung live-in partner po ni Charlito kasama po? Bakit kasama siya sa Opo. mga bilang suspect? Kung yung anak ang may atraso sa nanay, bakit dawit pati yung live-in partner? Opo. Kasi may conspiracy po yan, tinatawag. No? Kasama din po siya dun sa kaso ng carnapping at yung robbery. Opo. Paano na May prove? mga ebidensya po na nagtuturo na hindi ko lang po ma-elaborate, no? Pero there is conspiracy po. Okay.